you. natin na. Super. Thank you. Yeah. At parang na-perfect natin, I think, ha? Feeling ko na perfect natin yun. Sabi ni Ayan Mike, naman. buti lang, starstruck ako dati. Oo, diba? May training, may coordination. Ayan na, happy Wednesday night sa inyong lahat. Konting gapang na lang at patapos na ang linggo. So sa mga nangangarap na ng pahinga ngayong weekend, kapit lang mga besh. Do it! For tonight, samahan niyo muna kami sa isang masayang chikahan at paandaran session with our guests, Mars Mozang, na may sakit pa ng lagay na yan, Tama. Mukha kong prinsipalya ngayon. And of course, Mars Mike Tan. Hello, good evening. Napakasarap si Mike. Happy New Year! Happy New Year! Totoo naman yan. Kamustahin naman natin ang iba pang kaganapan sa loob at labas ng bansa dito sa Hot Trending and Most Liked News. Ito na, self-driving train malapit na bumiyahe sa Japan. Kala ko nga meron na eh. Nitong nakaraang linggo lang kasi East Japan Railway has successfully done a test run of its self-driving Yamanote Line train. Nagsimulang tumakbo ang tren sa Osaki Station and it made 2 complete circuits under the supervision of a driver inside in case of an emergency. Although, meron lang mga sumobrang pag-stop yung tren. On schedule pa rin daw itong dumating sa designated stations. Sinimulan daw nila pag-develop ng self-driving technology na ito as they are expecting future shortage of drivers because of their declining population. Wow! Alam mo, sa Japan lang ako nakarinig na bumababa yung populasyon. Oo Diba, nga. no? Diba? Sa Pilipinas, ang taas ang populasyon. Sobra! Yamanote ang Pilipinas sa bata. Yes! Kaya pala yun na Yamanote. Yamanote. Yamanote ang Pilipinas. Ano? Kasi di ba kaya mas marami sa alay mga older generation na Right. Oo. I wonder why declining yung I know. population nila. Bakit? magastos. Hindi rin. Ano? Aside from na sobrang busy sila kaka-work, hindi sila masyadong... Mahilig sa family life. Hindi sila Chika-chika. mahilig makipag-sex masyado. Pinanood mo yung ano, no? Akala ko yung yun may ba report yun? yan eh. Isa rin yun. May Oh report my yan eh. gosh. Oo, nasa itsura nga nila, hindi masyadong ano. Kumbaga nasa kultura siguro nila, yung hindi... Masyadong intimate. Right, could Yep. be. Oo. Hindi, Iba, tsaka kaya iba. sobrang boom ang porn industry sa kanila kasi para Doon nila ma-stimulate nalalabas. yung mga Eh kaso ayaw tapos nga kaya lang wala pa eh. rin. Yep. Oh, that's interesting. First gap pa lang, dami na natin natutunan, ha? Thank you, Mike, sa Diba? info na yan, ha? I will go to Japan to prevent. Ako Mars, parang yun na yung next destination namin ni VJ. Mars! Dahil sa inyo! Baba! Sorry. Dahil sa inyo, lilipat na kami dyan. Favorite nyo rin naman dun eh. Totoo naman. Dito naman sa Pilipinas, easy as just 1 click na lang daw ang pag-book ng legal session with a lawyer using the app called LexMeet. LexMeet is a real-time, on-demand online legal consultation where clients can easily seek proper legal advice from a real lawyer using the app. You can submit a legal consultation request kung saan ima-match ka ng LexMeet app sa isang lawyer specialist that meets your requirements. So, para siyang Grab o Uber, pero God. for lawyers. To know more about this amazing app, makakausap natin on the phone ang founder ng LexMeet na si Attorney Marlon Valderrama. Good evening, attorney! Good evening po, Mars, Susie, and Camille. Hi! Naku, welcome po. to Mars. Nakaka-excite naman itong LexMeet. Ba't nyo po naisip na gumawa kayo ng gantong app? Kawawa po kasi ang ating mga OFW, pag nasa abroad, ang hirap maghanap ng lawyer. Totoo po yan. Lawyer by profession po kasi ako, so naisip ko po ito na i-share sa mga kapwa ko abogado at mabigyan rin ng facility yung mga OFW natin. And of course, yung mga SMEs natin na hindi kayang mag-retain ng mga lawyers, gusto ko rin po silang bigyan ng pagkakataon na magkameron ng lawyers. Sila lang po ba yung target ninyo na, kumbaga, target market or target clients? O kahit sino po na nangangailangan ng legal aid? Kahit sino po, pwede pong gumamit nito. But of course, sila po kasi yung una kong nakita na parang vulnerable sector na may problema sa lawyer accessibility or problema sa accessibility ng legal service. So, parang sila po yung mga nauna kong mga adapters.
Right. Maski siguro yung mga kababayan natin, Mars, na hindi rin kayang magbayad ng napakalaki pa to get the services of a lawyer, perfect din to para sa kanila. Consultation pa lang to, no? Pag litigation po ba, pwede naka-video call na kayo? Charot! Wala pa pong rules. Wala pa, wala. Attorney, paano ba ang proseso ng app na ito? So, syempre, ilalagay mo doon kung ano yung concerns mo at kung ano yung kailangan mo, and then magpo-provide ng lawyer doon sa app, and then what happens after that? Well, ganito po, magsasubmit po in advance ng legal problem yung client. So, ikwento niya in advance, i-attach niya yung mga documents niya. Tapos, maglo-load siya ng credits, tapos mamimili na siya ng lawyer. Yung pong lawyer list na ibinibigay namin sa LexNit, yun po yung nakamatch sa kanilang legal problem. So, for example, property yung problema nila. So, yung mga lawyer na may specialization sa property law, yun po yung mga listahan na ibibigay namin. Tapos, may dalawa po silang option, whether to call now, pag online yung lawyer, or schedule later, kung gusto nilang magpa-appointment. Then after that, pag in-accept na po ng lawyer yung request nila, then they meet by video conference or by voice call conference. That's for initial discussion pa lang po, no? Pag Yes nag-video po, call parang sila online legal consultation pa lang po ito. So, after that po, kung halimbawa kukunin nila yung lawyer, they could also transact inside LexNit kasi mayroon na rin po naman kaming system na nilalagay ngayon so that ma-monitor nila kung ano yung nangyayari sa kaso nila. Sa bagay. Okay. Ano po yung minimum amount or credits na dapat i-load? 500 pesos po, pwede na po silang makakausap ng lawyer. Not bad. Tapos syempre, kung magpo-progress pa yung usapan, ayun, depende na siguro yun Wala sa kung naman ano po man ang time limit mangyayari. yun. Halimbawa, kung nagpapakonsult na may time limit. Usually, Meron meron kasi po iba emotional kaming, talaga tinatawag magkwento namin na talk time fee sa LexNit, which is 35 pesos per minute. So yung mga 500 pesos po, mga 15 minutes po yun. Ayun. But it's already enough po Kailangan para ready masagot ka na na. lahat. Mabuti-buti rin kasi pag mas masyadong emotional yung kliyente, mababawasan. Kadalasan. Kadalasan Oo nga. emotional eh. Oo nga. Para at least, kumbaga, stick to the facts lang sila kasi may metro eh. Correct. Na dapat naman. Oo, tama. Available na po ba for download at saan nada-download to? Sa Android po, available na po siya sa Android. Tapos ngayon po, mayroon parang program para sa mga bagong magda-download. May free 200 credits po, parang pa-Christmas namin at pa-New Year. Wow, ganda. So, konti na lang ang itatop up nila. Oo nga. 300 na lang. I love it. More details po, where can they get more information? Well, mayroon po kaming website, yung www.lexnit.com. Nandun po yung website po namin. Pwede rin po kayong dun mag-register or you can download the app sa Google Play Store. Android po. Siguro by April po, mayroon na po tayong iOS sa Apple. Wow. At you could visit also our Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter account. So you could send us message po if you have any questions. Dako. Nice. Thank you so much, Attorney Marlon. Thank you mga mga. Salamat po, attorney. Ingat kayo. Salamat po. Salamat. Nice. Naman, Mars. Bongga. Kasi diba Updated na usually, sila. kapitbahay mo yung tatanungin mo, yung, or kaibigan mo, Kaibigan mo lawyer. lang. Oo. Kailangan may kaibigan ka. Pero paano nga Ang naman tagal dun pa. sa mga Wala. wala? Pag friend, busy sila na lawyer, ganun din. Actually din. Magandang bagay siya lalo sa mga OFW talaga Perfect nga, natin. Kasi perfect sila para lagi yung maraming Tama, legal tama. problems. Exactly.